meron sa atin. Sabi sa James chapter 4, sa ikalawang bahagi, you have not because you ask not. Do not ask in faith. Ask in faith. All throughout the New Testament, kino-commend ni Lord Jesus Christ yung lahat ng mga tao nagpakita ng kakaibang pananampalataya sa Kanya. Kahit di sila karapat-dapat tumanggap, sige. Nagpe-persist sila sa panghihingi sa Panginoon. Bakit? Because alam nila si Lord lang ang pwedeng sumagot sa kanila. Si Lord lang ang pwedeng makatulong sa kanila. You have not because you ask not. You have not because you ask not. Ano ang wala sa'yo? Karamihan sa mga babae dito may asawa ang problema, asawa nilang lalaki. O mga anak nila na nagda-drugs, nabarkada sa masamang barkada. Alam mo yun? Hindi makapag-aral kasi kung alam ng influensya, mga kapatid ko. Now, pwede kang manalangin na ganito. Araw-araw, mayat-mayat, pray without ceasing. Ano ibig sabihin ng pray without ceasing? Huwag kang tumigil sa pananalangin. Why? Maraming pwedeng utusan si Lord para tugunin ang mga panalangin mo. Amen. Problema mo, asawa mo? Bakit yung problema mo lang mag-isa? Ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Once na nilagay mo sa kamay ng Panginoon, hindi once lang, hindi isang beses lang, ipanalangin mo lagi. Mga anak mo, biyanan mo, Lord, kunin mo na pa biyanan ko. Hindi ka na. Bago ko na-pray na una, kailangan makakilala mo na kay Lord. Amen. In Jesus' name. You have not because you ask not. Nag-aalad ka ng magandang buhay, nangihingi ka ba? Amen. Nag-aalad ka makapangasawa, nangihingi ka ba? Nag-aalad ka makabayad sa utang, nangihingi ka ba? Iniaayos mo ba? Siyempre, may nakapalog dyan. Obedience to God. Amen. Keeping His commandments. Abiding in Him. Yun ang nakapalog sa answered prayer. Because if you are not abiding, if you are not obeying, you will not get the answer. Kamukha na sinabi ko kanina about parents. So you have that because you ask that. So ano gagawin natin ngayon? Ask! Amen! Alam niyo ba, alam naman talaga ni Lord ang pangangailangan natin because He is an all-knowing God? Amen. Pero bakit gusto niya maghingi tayo? Alam mo, paulit-ulit sa Gospel siya, Matthew, Mark, Luke, John. Ask, seek, knock. Ask, seek, knock. Paulit-ulit! Bakit sinasabi ni Lord na ask kung alam naman niya? Bakit? Kasi alam mo, hindi tayo mananalangin. Kapag alam natin, ibibigay naman ni Lord eh. Ito papayit ng ibang tao. Total, itinalaga na ni Lord dyan. Sinabing, sa foundation of the world, nilagay na dyan. Ano pang magagawa? Yun ang iniisip ng ibang tao. Mga kapatid ko, sa prayer, hindi nilalagpasan ni Lord ang human freedom. May mga tao nagsasabi, bakit po yung anak ko hindi niya pinigilang mag-drug? Bakit po yung asawa ko hindi niya pinigilang mag-babae? Eh, pinapipray ko naman, Lord, gawin mong tapat sa akin ng asawa ko. God cannot surpass human freedom. Pero may iba siyang kaparaanan. Si Pablo, for 3 times na nanalangin siya sa kanyang sakit. And si Pablo, isang makapangyarihang apostol, bumubuhay ng mga patay, nagpapagaling ng mga may sakit, pero sarili ng sakit ayaw bumalik. Instead of getting the answer to his prayer, alam mo kung ano natutunan niya? Humility. Amen? Why? Sabi niya, Lord, 3 times ko na ito pinag-pray sa'yo, tapos ayaw bigay sa akin. Ito, tinawag sa akin ng Lord, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my strength, sabi ni Lord, is made perfect in your weakness. Tagal-tagal ko na nananangis, bumalik sa sipon na tubulan ko, hindi gumagaling-galing. Okay lang. Pero gusto ko na gumaling. Ayaw gumaling. Wala akong kagawa. Kasi hindi nakakapagpahinga. Di ba yun lang naman ang kailangan? Minsan nag-iisip ang tao, siguro may kasalanan siya. Oo. Alam mo yun? God cannot surpass human freedom. So, huwag tayo magagalit sa Panginoon kung hindi natin nakukuha ang mga sagot sa panalangin natin. Pero, manghingi ka pa rin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, manghingi ka pa rin. Manghingi pa rin tayo. Napakaganda yung sinasabi sa John 14. Ako, umalis yung panabasa natin. Ang kailan mo pababasa. John chapter 14, 12 to 14. Buksan po natin yung ating mga Biblia.
gusto mo mag-tabi. Sige. Pakibasa po sa Tagalog. Opo. John chapter 14, 12 to 14. John 14, 12, 12 to 14. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at hindi pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang mapangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Amen. Sabi dito, di ba? Most assuredly, I say to you. Pagka si Lord nagsabi sa Bible ng most assuredly, walang mintis ito. Eka nga sa Tagalog. Amen? Tinitiyak ko sa inyo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Walang bola to. Hindi to joke. Pero alam ba, ilan sa atin ang naniniwala dito sa Word of God na ito, na sinasabi, He who believes in me, the works that I do, He will do also. Ano ang mga works ni Jesus Christ na nabuhay siya sa lupa? Mabigyan niya kayo ng mga halimbawa? Nagpagaling ng mga, di ba, nagpalakad ng mga bingi, nakakita ang mga bibe, nabuhay ng mga patay. Yun, tama na yun, di ba? Alam mo yun? Lahat ng miracles ginawa niya, nagpakain ng mga nagugutom, nagpalaya ng mga ginagapos ng mga demonyo, hindi ba? Alam mo sabi ni Lord dito? Lahat ng ginagawa ko, magagawa mo rin. Sabihin natin, magagawa ko rin. Naniniwala pa kayo dyan? Amen. Mga kapatid ko, we must believe the word of God. Kaya ang mga tao, they don't have because they don't believe. They don't believe. But you must believe. Because, ang sabi ni Lord, and greater works than this, ito pa, hinigitan pa niya. Higit pa sa ginagawa ko. Maraming tao hindi naman kapaniwala sa mga miracles ngayon eh. Pero mga kapatid ko, sabi ni Lord, kung ano yung ginagawa ko, kaya nyo gawin, at higit pa dito, because I go to my Father. Ngayon, kayo na ang kamay at paa ko dito sa mundo. So what are the works of God? Saving people. Bringing the lost souls into the presence of God. Yan ang gagawin natin. Huwag tayong matutuwa o huwag tayong magkakasya ng mga kapitbahay natin o kaibigan natin dito sa palengke, kasama natin kumakain ng pansit dyan sa palengke o tinapay dyan, eh papabayaan natin mapunta sa impyerno. Is that religion? Hindi ngunit pumasok sa church, ay Kristiyano na siya. Ang ano sabi ko dati, di ba? Ang isang sasakyan na lagi pumapasok sa garahe ay sasakyan talaga. Pero kung ako ay papasok sa garahe at kahit mag-spend ako ng 24 hours doon, hindi ako magiging sasakyan. Amen. Amen. Amen? Amen. Did you get me? Yes. What's the point? Ang isang taong pasok ng pasok sa church, pero ang puso naman niwala sa Panginoon, hindi siya maging Kristiyano. What's the point? Mga kapatid ko, ang salvation is in faith, through faith, by grace, di ba? In believing in Jesus Christ. So, yun ang words of God. Encourage natin ang mga taong tanggapin ng Panginoon, pumunta sa kanyang gawain, maglingkod sa Panginoon, di ba? Magpaggamit ng kanyang buhay sa Panginoon, yun ang words of God. So sabi rito, gawin niyo ito. Sabi mo sa kapatid mo, gawin ko. Gawin natin. At higit pa daw dyan na pinapagawa ng Panginoon. Because, He go to the Father. Amen. Ngayon, ikaw ang inaasahan niya. Sabihin mo sa kapatid mo, inaasahan ka nito. Ulitin mo, yung may pananampalataya, tiyakin mo naniniwala yung kausap mo. Sabihin mo, inaasahan ka nito. Inaasahan ako ni Lord. At ito pinakagusto naman namin, verse 13. And whatever, sabihin nga natin, whatever. Whatever! Hindi yung whatever. Hindi, whatever, kahit ano. Whatever, name it. No limit. Whatever you ask in my name. Si Jesus po nagsasalita dito, hindi ako. Sa pangalan ni Jesus, ano sabi niya? I will do. Hindi niya sinabing, I may be. I may be not. Ang sabi niya, I will do. Anong sagot niyo sa asawa niyo? Anong kinasal kayo? I do. I do. I do? I do? He do?
ko? Sabi ni Lord, that the Father may be glorified in the Son. Every time na lumalapit ka sa Panginoon, whatever you ask in His name, in the name of Jesus, He will do. At inulit na naman niya sa 14. If you ask anything, sabihin nga po natin, anything. Anything. Name it, anything. In my name, I will do it. Amen. Ano nga yung minsan ng Biblia, bakit paulit-ulit? Makulit tayo mga babae. Ano ang mga paulit-ulit yung sinasabi sa mga asawa niya? Kano mo ako kamahal? Di ba? Bago kayo magpakasal. Di ba tiniyak ko, mahal mo ba talaga ako? Di ba? Alam mo bakit? Kasi gusto mo makakiyak, di ba? Gusto mo makasigurado. Nagpa-practice na ako. Alam mo kung ano yung mahalaga, inuulit-ulit. And this is in the heart of God. Ask anything, ask everything, whatever it is, I will do. Ngayon, isipin na ibang tao, aha, whatever it is, ha? Pero merong mga boundaries sa prayers. Amen? So, susunod natin pag-aaralan ng mga. Ang ibig ko lang sabihin, huwag tayo magagalit o magtatampo sa Panginoon kung pinag-aralan natin ngayon, sabi ni Pastor, ask whatever it is, sabi ng Biblia, ask anything in His name, and it will be given to me. Bakit di natutupad? Baka hindi makakabuti sa iyo. Tandaan natin to. Si Lord, alam niya kung ano mangyayari sa future. Kung yung hinihingi mo, baka kasama sa iyo. Magdadagdag ka lang sa pangasawa, baka kasama. Amen? Ano man yung pagkakalangin mo, baka kasama sa iyo. Hindi niya bibigay. Tandaan mo yan. He is protecting you. Amen. Mahal na mahal tayo ni Lord. So huwag ka magtatampo sa Ama. Kung mahal na mahal niyo yung mga anak niyo, higit ang pagmamahal ni Lord sa iyo. Bakit? Binigay nga niya yung only begotten Son eh. Para sa atin. Ano yung kasi Lord Jesus Christ ever pray in the Garden of Gethsemane? Lord, kung pwede lang sana tanggalin mo sa akin itong dadaanan ko ng pagkapako sa cross. Alam mo ba hindi siya sinagot ng Ama? Hindi natin nakikita yun, pero hindi siya sinagot ng Ama. Alam mo kung bakit? Paano tayo? Yun ang pinakamadilim na hour na naganap sa buong mundo. Yung time na tinaligdan ng Ama, yung kanyang kaisa-isang anak. Amen? Amen. Imagine, kung ang Ama hindi tinugon yung panalangin ni Jesus Christ because of His love for us. Ngayon, tatanungin ko kayo, yung mga bagay na pinapanalangin niyo, hindi niya tutugunin kung makakasama sa iyo. Amen. Amen? Amen. Ginawa ba niya eh. Inanay niya yung anak niya, tapos ngayon pababayaan ka? Amen po ba? Mahal ka na. Amen. Sabihin natin, mahal ako ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. So He's just protecting us. Mga kapatid, in prayer, there's no limit. But if ever hindi mo natanggap, it's for your own good. Amen? Sabihin natin, para sa ikabubuti. Para sa iyo. So, pinifilter na agad ni Lord. Romans 8:17, we are His joint heirs. Sabi nga Lord, then if we are children, di na natin babasahin sa isa sapagkat hahaba tayo, pero buksan niyo sa mga Biblia niyo at duhitan niyo, i-take note niyo. Ito yung isang encouragement natin. Kung iniisip mo na ikaw ay wala, o bali wala sa Panginoon, it is a lie. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, John 1:12, He gave the right to become children of God. And in Romans 8:17, sabi doon, and then if we are children, we are joint heirs with Jesus Christ. Joint heirs. Kung kayo ay naging stockholder sa isang kumpanya, anumang kita ng kumpanya meron ka. Because you're a stockholder. Ka-stockholder tayo ni Jesus Christ.